So yun nga mga sir, no? Napanood nyo na ba yung bagong nagte-trending about sa Ford issues? About kay Madam? Ito, panoorin nyo. Ito, nasa taas na to. ng pyesa. O, kasi may pinalitan kayo eh. So bakit? 'Di ba kaya nga bago binili ko, bago binili ko, pinalitan nyo ng pyesa. So anong nangyari doon? Nung pinalitan nyo ng pyesa, sabi nyo okay na, tapos inuwi ko na yung sasakyan nyo, tapos ganon ulit. Tapos, inireklamo ko na naman sa inyo, dinayagnos nyo na naman, tapos binalik nyo sa akin, mas lumala. Tapos ngayon, tumatawag ako sa customer service nyo, sasabihin, idadiagnose ulit. Tapos dahil ganun ang protocol nyo, tapos aayusin nyo, tapos ibabalik nyo ulit sa akin. Alam nyo ba yung trauma na binibigay nyo sa akin, Ford? Magbabayad ako sa inyo 1.3 million for this territory. Isusuli ko na tong sasakyan nyo kung ayaw nyo i-replace. Isuli ko na tong sasakyan nyo. Dahil baka dito pa ako mamatay. Sa concern ni Madam, ilang beses niya nang naipabalik-balik sa dealer yung sasakyan niya. Same problem pa rin ang nangyayari. Sa ganyang sitwasyon mga sir, may tinatawag tayong lemon law. May lemon law sa iba't ibang lugar. Sa US, New York, Canada, may kanya-kanyang lemon law sa bawat bansa. So, ang itatakal natin yung lemon law sa Pilipinas. So, bibigyan ko muna kayo ng isang trivia kung ano ba yung sinasabing lemon law. So, ito, may papakita ako sa inyo. Ito yan. So, dahil sa lemon law na yan, nase-secure yung kapakanan ng customer at kapakanan ng brand na sasakyan. So, sa madaling salita, nagtutulungan ang dalawa sa pamamagitan ng lemon law na yan. Yung lemon na tinatawag, which is yung defect ng cars or yung problema ng cars. Kahit anong unit yan, mafa-truck, yung maliliit na sasakyan, motor, may tinatawag na lemon law sa Pilipinas. Ngayon, base sa pagkakaunawa ko, yung lemon law is once na ang concern mo ay hindi na solusyonan from isang beses hanggang 10 beses mo na isinauli, pinabalik-balik sa dealer at hindi pa rin nasolusyonan, automatic dyan yung papasok yung lemon law. Which is, ang dealer or ang planta is automatically papalitan ka ng bagong unit. So, sa sitwasyon ngayon ni Madam, hindi niya nakukuha yung para sa kanya, yung concern niya. Nakailang pabalik-balik na siya doon sa dealer, pero same problem at mas lumala pa. Ang pinakamasakit pa nito, pinapasa siya ng pinapasa kung saan-saan. Kaya nag-call out si Madam sa Ford Philippines. So, isang call yun, yung pagbibideo ni Madam, para syempre ma-awaken naman sila na kailangan nila solusyonan yung problema ni Madam kasi safety ng customer yun. Hindi basta-basta ang problema lang yun. Safety ng customer. Maaaring ikapahamak ni Madam yung ganong problema sa engine failure niya. So, yun lang yung explanation ng lemon law. So, bale, yung lemon is tumutukoy sa defect ng sasakyan. So, may naman dito, parang base-to-base basis na win-win, parang win-win na tinatawag. Panalo din naman sa customer kung papalitan ng bago, panalo din sa company na brand. Kaso, sa sitwasyon ni Madam is parang hindi nagamit yung lemon law. So, yun no? So, pasok yung problema ni Madam sa lemon law. So, pwede mong i-appeal dito, Madam, sa planta or sa Ford Philippines na regarding dito sa lemon law. Pero, sure ako na alam naman ni Madam yung lemon law. Kaya, ingat lagi, Madam. God bless and keep safe. Sana masolusyonan yung problema mo. God bless tayo mga koys.